po tayo. Gusto ko lang pong ituloy yung Bible natin nung nakaraan na sa Armor of God. Ito na po yung part 3. Ito yung baluting kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kanya, diba, yung una yung loins girt about with truth. Ito yung bigkis ng katotohanan o tinatawag nating belt of truth. Na ito yung baluting kaloob ng Diyos para tayo ay magtagumpay laban sa kasinungalingan. Tapos yung pangalawa, yung breastplate of righteousness o baluti ng pagkamatuwid. Ito yung baluti na pinagkaloob sa atin para maprotektahan yung puso natin, para hindi tamaan sa ulos ng kalaban, o ibig sabihin para iingatan natin, babantayan natin yung ating spiritual na puso para hindi ma-pollute, hindi ma-contaminate ng kasinungalingan ni Satanas. In short, kailangan i-check natin, i-control natin yung laman ng puso natin. Kailangan palagi naroon tayo sa katuwiran at katotohanan ni Jesus para malinis tayo at hindi mapasok ni Satanas ang ating buhay, ang ating bahay at ang ating kabuhayan. Pangatlong kaloob ng Diyos sa atin ay yung baluting panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita sa pakikipagsundo sa Diyos. Ibig sabihin nito dapat palagi tayong handa sa paglalakbay para ihatid ang mabuting balita. Lagi tayong handa doon sa pag-share ng good news sa buong sanlibutan o sa lahat ng maaari nating abutin. At yung ngayon, yung pang-apat, ito yung topic ngayon na baluting kaloob ng Diyos. Ito yung shield of faith. Pakilagay yung picture, sister. Ito yung shield of faith o kalasag na pananampalataya na sinasabi doon sa Ephesians 6:16 na above all, taking the shield of faith wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Sinasabi ron ni Pablo sa mga Kristiyano ng Epeso, taglayin ninyong palagi ang kalasag ng pananampalataya kay Kristo bilang pananggat, pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Sinasabi, taglayin daw natin palagi yung kalasag ng pananampalataya na kay Kristo Jesus bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Yung shield o yung kalasag sa salitang Grego ay turios. Kasi ang usapan dito shield of faith. Kanya ito dalawang salita. Yung shield ay turios or kalasag sa Tagalog. Yung faith ay nagmula sa salitang pistis na ibig sabihin ay pananampalataya. Kanya ito yung tinatawag na shield of faith. Kung pag-aaralan natin yung sa Roman soldiers, sila ay mayroong shield o meron silang kalasag ng sukat ay 4x2 feet. Ito ay yari sa kahoy at natatakpan ng balat. Ano ang gamit ng kalasag? Ito ginagamit ng mga sundalo bilang proteksyon sa katawan. Pangalawa, bilang panangga sa nagliliyab na sibat at palaso na binabato ng kalaban. Dahil yung mga palaso pala ng mga kalaban noon ay inilulubog nila ito sa alkitran. Yung alkitran, ito yung bagay na inflammable o sabihin natin mabilis na masunog. Kanyang ginagawa nila pag ito'y nalubog na, sisindihan nila yung dulo nito at ito'y ibabala nila sa pana. Pero dahil nga yung mga sundalo ay meron silang kalasag na natatakpan ng balat, ang nangyayari pag tama ng palaso na yan, yung palaso na yan doon sa kalasag ng mga Romano, ito'y tumatalbog. Kanya nga sinasabi, di ba? Sinabi doon sa verse 16 na yung kalasag ay ginagamit bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng kaaway o masama. Etong mga palasong to
ginawa rin nila pinasadyahan nila ng parang mga lock para pag nag-interlock yung mga palaso yung mga kalasag na yan ay makakabuo sila ng palang's formation or protective barrier. Diba kung napapanood ninyo yung sa pelikula, pag dinikit nila yung mga kalasag, nagkakadikit-dikit yan, yung pala meron palang interlocking na naroon sa kalasag, nang sa ganun magkaroon sila ng barikada. At yung barikadang yan, yung mga nasa harapan ng mga sundalo, pag nakalak yung kanilang kalasag, ay hindi basta-basta mapapasok ng kalaban yung harapan o yung front line ng kanilang sabihin na nating harapan ng mga sundalo. Kaya kung titingnan natin, yung mga pana at sibat na yan na ginagamit ng mga Romano noon, ang katumbas ngayon sa panahang ito ay yung mga nuclear missiles. Kanya nga, doon sa Amerika, meron silang tinatawag na THAAD, or Terminal High Altitude Area Defense. Ito yung ginagamit nila na missiles, nuclear missile, ginagamit nilang pana, o parang ito yung katumbas ng sibat ngayon. Ganon din sa Israel, meron silang tinatawag na Spider or Hetzer, na ito'y defense missile system o anti-ballistic missiles nang gamit ay para barilin sa himpapawid yung mga short, medium, and intermediate ballistic range na missiles patungo sa kanila. Kanya kung napapanood natin, di ba, nung nilusob ng Hamas yung Israel, nakita nyo, habang nagliliparan yung mga missiles ng Hamas, sinasalubong ng mga missiles ng Israel, at sa langit pa lang pinapaputok na nila to. Kanya, ito ay hindi na umaabot sa kanila. Kumbaga, ito yung pinaka gamit nila ngayon para hindi tumama yung mga missiles na patungo doon sa bandang Israel. Meron din silang tinatawag na Iron Dome. Ito yung missile defense na may kapasidad na malayo pa lamang yung missiles, na alam na nila kung saan ito nagmumula. Ibig sabihin, na-estimate na nila gaano kalayo, gaano ang bilis. Kanya bago dumating, ibig sabihin, nai-intercept na nila doon pa lamang yung sa langit, yung projectile ng mga rockets na ito ng kalaban, ng mga kagaya ng mga rockets ng mga Palestines, ng mga Hamas, bago ito bumagsak sa kanila. Ito kahit na 2.5 or 4.3 miles ang layo, sabi, nadidetect na sila. Ito yung kalasag na ginagamit ngayon. Kumbaga noon, yung kalasag tumatalbog doon sa nagliliparang mga nagliliyab na mga pana. Pero ngayon, sa langit ng laban. Ito yung gamit nilang Iron Dome o Spider or THAAD na ginagamit ng Amerika. Ganon din naman sa buhay Kristiyano. Mayroon tayong baluti na kaloob ng kataas-taasang Diyos. Kung titingnan natin, ano ba yung baluti na binigay sa atin ng Panginoon? Doon sa Psalms 91 verse 1, doon sinabi ni David, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Sinasabi rito ni David na siya nananatili sa pagkupkup ng kataas-taasan, sabi, ay mananahan sa kalinga ng makapangyarihang Diyos. Pag sinabing dwelleth, ibig sabihin to dwell is to remain. Or ibig sabihin, siya nananahan o nananatili or to settle na nagpasya na doon sa kumukup sa kanya na kataas-taasan, sabi, ay mararanasan niya yung kalinga ng makapangyarihang Diyos. Pero ang tanong, sino ba yung tinutukoy dito ni David na Almighty? Ito, para maliwanag uli. Yung Almighty na tinutukoy dito ay ito yung tinutukoy ni Abraham doon sa Genesis 17 verse 1 na sinasabi, when Abraham was 99, the Lord appeared unto him and saith,
I am the Lord God Almighty. Ano to? Kanya ito makikita natin na ito yung tinutukoy ni David na Almighty doon sa Psalms 91 ay ito yung El Shaddai na nagpakilala kay Abraham na sabi niya, I am the Lord God Almighty. Ito rin yung nagpakilala doon kay John, doon sa vision, sa Revelation 1, 7, and 8 na sinasabi, Behold, every eye shall see him, even those who pierce him, and all the kindreds of the earth shall mourn because of him. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, which was, which is, and is to come. Ito yung Pantokrator. Ito yung Creator of all. Ito yung tinutukoy doon sa John 1:1 na Creator of all. Ito yung Logos o ito yung Jesus na siya yung tinutukoy ng Bible na Almighty Lord God, the Son, incarnate, perfect man, all in all. Pero sa kanan natin ulit tatalakayin itong mga karakteristik ng ating Panginoong Jesus. Ituloy natin yung sinasabi natin na tayo binigyan ng kaloob ng Diyos o kataas-taasang Diyos o yung makapangyarihang Diyos ng nakaloob para tayo ay liliman. Sinasabi, ibig sabihin dito na kung ikaw pala ay patuloy na nananatili at patuloy na nananahan sa kalinga ng makapangyarihang Diyos, dapat pala patuloy tayong mananahan sa proteksyon at pag-iingat. Dahil kung hindi ka pala aalis dito at patuloy tayong nananahan, dahil ang isang mananampalataya at tunay na tapat na mananampalataya dapat pala patuloy rin itong namamalagi sa ating Panginoong Hesus. At kung ikaw ay patuloy na naroon sa lilim ng makapangyarihang Diyos, sabi, yung proteksyon at pag-iingat ng Diyos na ito ay hindi aalis sa iyo. Dahil kung ikaw pala ay tunay at tapat na nananahan doon sa makapangyarihang Diyos, dapat pala ang minimithi ng puso mo ay makapiling mo yung Panginoong mong Diyos sa kanyang kanlungang dako. Ito yung sinasabi ni David na siya nananatili sa pagkupkup ng kataas-taasan ay mananahan sa kalinga ng makapangyarihang Diyos. Bakit? Dahil kung titignan natin, kung ikaw pala ay naroon sa pagkupkup ng Panginoon, ikaw ay lililiman niya, kagaya ng isang malaking puno na may mga mayayabong na mga dahon, na kapag mainit ang sikat ng araw o may malakas na ulan, ay pwede kang sumilong dito para hindi ka tamaan ng matinding sikat ng araw o para hindi ka mabasa. Kanya sinasabi ni David I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, in Him will I trust. Nakita nyo? Sinasabi ni David na ikaw, Panginoon, ikaw, Jesus, ang aking muog at aking tahanan. Pag sinabing refuge, ito'y shelter, ito'y tahanan. Pag sinabing fortress, ikaw ang aking muog. Kanya dito maliwanag na kinikilala ni David na yung Diyos na makapangyarihan, ito yung kanyang muog, ito yung kanyang tahanan, na ito yung kanyang pinagkakatiwalaan. Dahil alam niya na hindi siya pababayaan kung siya ay patuloy na nagkakanlong doon sa muog ng Panginoong Diyos na kanyang kinikilala. Kanya dito maliwanag na si Jesus pala ay siya yung matibay na kanlungan na sinasabi ni David. Siya pala yung ating kalasag na kapag meron kang kalaban,
ay doon ka tatakbo. Doon ka pala magkukuta sa kanyang muog. Doon ka pala magtatago sa kanyang tahanang dako. Ito yung sinasabi ni David na he that dwelleth in the shadow of the Almighty. Sabi, kanya dito maliwanag na meron ka palang meron palang tataguan sa panahon na mayroon kang kalaban, sa panahon na mainit, meron kang kagaya ng puno na pwede mong silungan na mayabong yung dahon. Meron kang kalaban, meron kang tahanan na pwedeng takbuhan at doon ay pwede kang magtago. Kanya sabi ni David sa verse 3 sa Psalms 91 surely he shall deliver me from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Pestilence. Yung sabi ni David ikaw ay ililigtas niya sa panganib, sa umang ng bitag at sa kahit anumang mabigat na salot, sabi, di ka makakaranas nito. Bakit? Dahil si Jesus ang kanilang kalasag. For short, si Jesus ang ating kalasag. Dahil sabi sa verse 4, sa Psalms 91 verse 4, he shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His shield shall be thy truth and thy buckler. Ibig sabihin, pag sinabing buckler, sa Tagalog, lukob. Lulukuban ka. Yung buckler, ito kagaya ng shield. Sabi, something that surrounds the person. For sure, ito yung lumulukob sa atin. Ito yung lumulukob kay David. Kumbaga, sabi nga, inihanlin tulad itong paglukob na ito ng Panginoon sa isang ibon o isang inahing manok, na kapag yung inakay ay dadagitin ng maninila, anong ginagawa ng manok? Binubuka niya yung kanyang mga pakpak at papapasukin niya yung kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang mga pakpak para sila ay kanyang lukuban ng kanyang mga pakpak sa atake ng mga kaaway. Ganun yun. Ibig sabihin ganun tayo iniingatan ng Panginoon para tayong mga inahin, para tayong mga ibon na kung nariyan yung maninila, sabi, tinatago niya tayo sa kanyang mga pakpak. Natatandaan ko nga nung nagtratrabaho pa ako at merong lakbay aral, nung napunta kami ron sa Corregidor, doon sa Malinta Tunnel. Etong tunnel na to, malaki itong tunnel na to At doon, dahil nga may gera noon, World War II, doon nagtatago, doon nagkakanlong si President Manuel Quezon at saka si General Douglas MacArthur. Bakit doon sila nagtatago? Dahil doon ay ligtas sila. Doon ay protektado sila sa mga bomba ng kaaway. Ganun ang Panginoon. Siya yung lumulukob sa atin, siya yung kalasag natin, siya yung nagtatago sa atin para tayo ay maprotektahan laban sa mga sibat at ulos ng mga kaaway. Sabi dun sa verse 5, Psalms 91, thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Sabi, nor for the pestilence that walketh in darkness, for the destruction that wasteth at noonday. Ibig sabihin wala pala tayong katatakutan kung ano ang mangyayari sa dilim. Hindi pala tayo matatakot saan? Sa magnanakaw, sa mangulimbat, sa holdupper, sa akyat bahay na gumagawa ng masama sa gabi. Wala pala tayong katatakutan saan? Sa biological terrorism, sa anthrax, Ebola, dengue, COVID virus, birds flu, dahil ang ating Panginoong Hesus ang ating kalasag. Ganun pala kung magtitiwala tayo, pagkakatiwala natin yung ating buhay. Si Jesus, siya yung magiging kalasag natin. Siya yung lililim sa atin. Siya yung lulukob sa atin. Itatago niya tayo sa kanyang mga pakpak. Kanya sabi sa verse 7, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Sabi, hindi ito magliliparan man yung
napakaraming pana, napakaraming sibat, nahuhulog ito sa ating mga tabi, sa kanan, sa kaliwa, sabi. Pero sabi niya, hindi ito pupunta sa iyo. Ibig sabihin sa buhay Kristiyano, ang sinasabi nito anumang pagsubok, anumang tukso, anumang salot, o sibat, o pana, o tabak, na ibabala sa atin sabi, hindi ito lalapit sa atin. Kanya hindi mo ito katatakutan. Dahil, sabi ko nga, bakit yung mga problema sa buhay, mga pagsubok, tukso, salot, sibat, ay hindi lalapit sa atin. Dahil maganda ang sabi sa verse 10. Sabi ni David, sabi ng Panginoon, because thou hast made the Lord, which is my refuge, thy refuge. Bakit ito lahat lulukuban tayo, iingatan tayo, proproteksyonan tayo sa kahit lahat ng uri ng kasamaan. Bakit sabi ng Panginoon? Dahil sabi niya ginawa mo ako na iyong tanggulan. Ginawa mo ako na iyong muog. Ginawa mo ako na iyong tahanan. Sa buhay Kristiyano, bagamat maraming mga nagliliparang mga, sabihin na natin, mga salot sa buhay, hanggang suot-suot natin yung kalasag ng pananampalataya, sabi, walang kayang sumira, walang may kayang magpahiwalay sa ating pananampalataya. Yun pala yun. Kanya maliwanag, no? Na sinasabi rito, yung kalasag ng pananampalataya. Hanggat tayo ay naroon sa pananampalataya, hanggat tayo ay nagtra-trust, hanggat tayo ay nagpapasakop, tayo'y lulukuban, tayo'y proproteksyonan ng ating Panginoong Hesus. Walang nilalang, walang tao, walang anghel o demonyo man ang may kayang magpahiwalay sa ating pananampalataya kay Jesus. Dahil sabi ni Jesus sa Romans 8:35 who shall separate us from the love of Christ? Sabi, tribulation ba? Kapighatian ba? Distress ba? Persecution ba? Kagutuman ba? Kahubaran ba? Tabak ba? Or peril? Sabi, walang pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Dahil meron tayong kalasag ng pananampalataya. Ibig sabihin kahit anong uri man yan ng kasamaan, magliparan man yan, maglalagablab man yan, na palaso ng paghihirap, sabi, dumating man ang pagdududa at kalungkutan at pagsubok Ano sabi ni Jesus? May pangako siya kay Abraham Ano man yan? Ano man yung dumating na nagliliparan na yan Ano mang uri ng kasamaan yan na nagliliparan, sabi. Ang sabi, hindi ito makakaabot sa'yo. Hindi ito tatama sa'yo. Dahil sabi ko nga, naran yung proteksyon ng Panginoon. Ano mang dumating na pagsubok, meron mang kalungkutan, meron mang pagdududa, pangako ni Jesus kay Abraham sa Genesis 15 verse 1. Fear not, I am thy shield and the exceeding great reward. Sabi niya, huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba. Ako ang kalasag mo, iingatan kita. Kanya, halimbawa man pala sa ngayon at tayo dumadaan sa mga ganyang problema, pangako ni Jesus yun Sabi niya, fear not, I am thy shield. Huwag kang matatakot, ni mangangamba man. Dahil ako ang kalasag mo. Iingatan kita. Sabi nga ng pelikula, Hakuna Matata sa Lion King, di ba? Don't worry about it. Bigyan natin sa Panginoon. Dahil meron tayong kalasag, meron tayong shield na kaya tayong ipagtanggol
Dahil sabi sa John 5:19, 1 John 5:19, sabi ron eh, and we know that whosoever is born of God sinneth not. Sabi, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. O kita mo, hindi ka pala magagalaw eh. Sabi, ng masama eh. Sabi, and the wicked one toucheth him not. Bakit? Dahil sabi sa Proverbs 18 verse 10, for the name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth unto it, and he is safe. Meron tayong tatakbuhan. Sa panahon ng problema, nariyan, meron tatakbuhan. Meron kang kakanlungan. Meron kang tower. Meron kang fortress. Nariyan si Jesus. For short, eto palang kalasag na ito eh. Yung kalasag ng pananampalataya eh. Ang fulfillment pala nito ay ang ating Panginoong Jesus. Kumbaga, symbolical tong armor of God nato na pinapakita doon sa mga ginagamit ng sundalo. Pero ang kabuuan ng pananampalataya, ang kabuuan ng kalasag ng pananampalataya or shield of faith ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya, ano ang tinuturo sa atin dito sa shield of faith ni Jesus sa gabing ito? Una, dapat taglayin natin, isuot natin yung kalasag ng pananampalataya. Dahil sabi nga sa Hebrews 12:2, Jesus is the author and the finisher of our faith. Si Jesus siya yung nagpasimula ng ating pananampalataya. Kanya kailangan pala taglayin natin palagi, isuot natin palagi yung kalasag ng pananampalataya. Pangalawa, anong tinuturo sa atin dito sa kalasag ng pananampalataya? Dapat patuloy tayong maging tapat kay Jesus para patuloy tayong lililiman, patuloy tayong lulukuban ng proteksyon at pag-iingat ng ating Panginoong Jesus. Dahil sabi sa Psalms 5:12 for the Lord will bless the righteous, with favor wilt thou compass him as a shield. Nakita nyo? Yung mga palang nagbibigay ng kanilang buhay, yung mga matuwid sa tingin ng Panginoon nariyan pala yung kagandahang loob niya. Patuloy niya silang iniingatan, patuloy niya silang pinoproteksyonan. Yung panlima na armor of God na pinagkaloob sa atin ay yung helmet of salvation or helmet ng kaligtasan. Pakikuan yung picture, Sister Nikki. Okay, mukhang wala. Okay. Sabi sa verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Yan yung helmet na ginagamit ng mga sundalo. Sabi, take the helmet of salvation. Sabi, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan. Dito muna tayo, saka na tayo sa second clause. Yung helmet, sabi, ng definition ng helmet is a form of protective gear worn to protect head from injuries. Ang helmet ay sinusuot ng mga sundalong Romano para saan? Para maprotektahan yung kanilang ulo at mukha. Mahalaga ang helmet dahil sabihin na natin kahit na nakakumpleto ka ng body armor, meron kang breastplate of righteousness, meron kang sandal ng paglalakbay, at kahit nasuot mo yung mga yun, kung wala kang helmet, sabi, maaaring ikaw ay mamatay sa isang taga sa ulo. Kanya mahalaga rin itong bigay ito ng Panginoon, itong helmet ng kaligtasan ito or helmet of salvation. Pansinin nyo yung mga nagbabike, pansinin yung mga nakamotor, di ba? Kung wala silang helmet, hinuhuli sila. Dahil baka maaksidente sila, mabunggo sila, lumipad sila, mabagok yung ulo nila, at ito ang kanilang kamamatay. Kanya, yung helmet isa sa pinakamahalagang proteksyon
sa katawan, lalo na sa ulo. Kaya pansinin ninyo pati doon sa mga sundalo natin, sa mga army, sa mga navy, na yung mga nasa digmaan, di ba? Pag naroon sila sa digmaan, hindi sila nagtatanggal ng helmet. Actually nga, ang ginagamit nilang helmet at yung may mga prescribed na helmet dahil maraming mga helmet na local na pag sila'y binaril, lumulusot yung bala. Kanya ang nakita ko na prescribed doon sa mga, lalo na sa mga sundalo ng Amerika, yung tinatawag na Kevlar. Ito yung matibay dahil napatunayang pagsuot ng mga sundalo yung kanilang mga helmet, marami sa kanila ang naliligtas dahil hindi basta-basta tumatagos yung bala doon sa helmet na ito. Kagaya ng nabasa kong kwento doon yata sa Daily Bread, sabi nung 1984, doon sa Battle of Spotsylvania, merong isang major general na ang pangalan na si John Sedgwick. Siya yung may pinakamataas na ranggo na ng mga sundalong Amerikano ang napatay sa giyera. Dahil nung siya nag-i-inspeksyon doon sa kanyang mga sundalo, sabi ng kanyang mga sundalo, "Sir, mag-take cover po kayo, magtago po kayo." Pero sabi niya, they couldn't hit an elephant. Masyado siyang na-overconfident Wala siyang suot na helmet. Sa isang putok, bang! Headshot, patay, binaril ng isang sniper. Kaya kung titingnan natin, ang helmet, mahalaga ito dahil lalo na ngayon, ang pinupuntirya ng mga kaaway o ng mga snipers ay yung ulo ng kaaway. Tignan niyo dun sa Genesis 3 verses 1 to 6. Kung titingnan natin, ito yung panahon na tinukso ni Satanas si Adan at saka si Eva doon sa paraiso. Sabi doon, "Now the serpent was more subtle," meaning tuso, "than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, You shall not eat every tree of the garden?" Sabi, totoo ba, sabi ni Satanas kay Eva, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy ng halaman? Ito yung background nito, yung unang pagtukso ni Satanas kay Adan sa Eva sa hardin Pero sabi nga rito, kung mapapansin niyo kanina, sabi, "Now the serpent was more subtle." Yung ahas ang pinakatuso sa lahat ng nilalang na hayop ni Jesus. Kanya sabi, "And the woman said unto the serpent, sabi, We may eat of the fruit of the trees of the garden." Sabi, "But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden," sabi, "You shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest you die." Sabi ni Eva sa ahas dahil sinabi, "Hindi niyo ba pwedeng kainin yung mga prutas diyan?" Sabi, "Hindi naman," sabi, "pinapakain sa amin ang anumang bunga ng halaman maliban yung nasa yung bunga ng mabuti at masama." Sabi, "Huwag lamang bunga ng puno na nasa gitna ng hardin na ito." Dahil sabi, pag kami daw ay kumain, sabi ni Eva o humipo ng bunga, sabi niya, mamamatay kami. Pero dito titignan ninyo, itong ahas talagang tuso Ano sabi ng ahas sa verse 4? And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die." Sabi ng ahas hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Kanya kung titignan natin, ano yung tinanim ng diablo sa isipan ni Eva? Diba? Dahil dito, nakita nyo, ginamitan niya ng pagkatuso Hindi niyo ba pwedeng kainin lahat yung mga prutas na narito? Sabi ni Eva, hindi, pwede namin kainin maliban yung bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin na ito.
Dahil pag hinawakan namin o tinikman o kinain namin, sabi mamamatay kayo. Pero sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Pinapalabas niya ng Panginoon ay ano, sinungaling. Kanya ito, tinaniman niya eh. Ang tinanim niya, binigyan niya ng pagdududa, binigyan niya ng doubt at pangamba si Eva. Kaya sabi nung sa babae sa verse 5, sabi, "For God doth know that in the day you eat thereof," sabi, "then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil." Sabi, sapagkat, sabi niya, sabi ng ahas, o sabi ng diablo dahil alam ni Jesus na kung kakain kayo ng bunga na yan, sabi, magkakaroon kayo ng unawa. Magkakaroon kayo ng talino at kayo ay magiging kagaya ng Diyos. Nakita nyo? Anong pinapahiwatig dito ng diablo? Sinasabi niya, oo, sinungaling yung Jesus nyo, sinungaling yung Diyos nyo. Hindi totoo yung sinasabi niya. Pag yan ay kinain ninyo, magiging, ay pag na yan huwag niyong kakainin dahil mamamatay kayo. Hindi kayo mamamatay. Sa totoo, sabi niya, magiging matalino pa nga kayo Kanya, ano nangyari kay Eva? Sabi, napakaganda sa paningin ni Eva yung punong kahoy. At sa palagay niya, sabi, masarap ang bunga nito. Kaya, nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Ano ginawa niya? Pumitas siya ng bunga at kumain. Nakita nyo, et yung inaatake ng kalaban Kanya kailangan meron tayong helmet of salvation. Kailangan yung isipan natin ay protektado. Diba? Dahil ang inatake ni Satanas ay yung isipan ni Eva. Kaya, ang nangyari, nung naatake niya yung kaisipan ni Eva, nagkaroon ngayon ng pag-aalinlangan at pagdududa sa Diyos itong si Eva. Resulta, kinain niya yung prutas, napahamak silang mag-asawa, kanya lahat ng tao dito sa sanlibutan sa pagkain at pag-disobey ni Eva ay may daladalang kasalanan ang bawat isa sa atin. Ito yung tinanim dahil napasok yung isipan ni Eva di ba? Nag-alinlangan siya, nagduda siya sa bilin ng Diyos. Huwag niyong kakainin, huwag niyong hihipuin. Pero dahil napasok yung kaisipan ni Eva, nag-alinlangan siya, sabi niya, hindi totoo pala, pwede kong kainin dahil magkakaroon ako ng unawa, magkakaroon ako ng talino. Ganun ang tinatanim sa atin ng diablo Kanya nga, kung napanood niyo yung pelikulang Ernest Go to School, ito si Ernest, siya isang janitor, pero medyo matanda na siya. Ang pangarap niya sa buhay, magkaroon ng high school diploma. Pero anong tinatanim ng taong nakapaligid sa kanya o anong tinanim sa kanya ni Satanas? Di ba? Ang tinanim sa kanya Ernest, hindi ka karapat-dapat na matapos ng high school dahil weakling ka, mahina ka, loser ka, bobo ka, pangit ka, walang pakinabang sa'yo. Yun yun ang tanim ni Satanas sa atin Kanya marami sa atin nang hihina, lalo na sa pananampalataya. Dahil yan ang inaatake ng kalaban yung pananampalataya natin. Hindi totoo yung sinasabi. Hindi, huwag kang maniwala sa turo ng pastor. Hindi totoo yan. Sinungaling yan. Yun yung atake ng kalaban Di ba? Lagi nga natin, eto yung accuser of the brethren Siya yung palaging nag-a-accuse sa harapan ng Panginoon Kanya tayo, pag napasok ni Satanas yung utak natin, eto ngayon, magkakaroon din tayo ng doubt, magkakaroon tayo ng pagdududa. Bakit na kagaya ng sinabi ko noon. Sa buhay Kristiyano, di ba?
Ito yung tinatanim sa atin ni Satanas sa ating utak di ba? Gusto niya pag napasok niya yung isipan natin, gusto niya mag-iisip tayo ng sobra. Ang gusto ni Taning, magkaroon tayo ng anxiety. Magkaroon tayo ng anxiety disorder. Gusto niya mawalan tayo ng peace of mind. Gusto ng kalaban magkaroon tayo ng nervous breakdown para nang sa ganun makurta yung isipan natin. Dahil unang-una, eto yung number one na pakay ni Satanas yung isipan natin Kanya nga sabi doon sa nabasa kong post sa Facebook Satan's target is your mind and his weapon is lies. So fill your mind with God's word. Dahil eto nga yung gustong ang pakay talaga ni Satanas yung kaisipan natin Kung wala kang helmet of salvation or wala kang helmet ng kaligtasan, sabi, yung utak mo ay pupunuin niya ng kasinungalingan. Kanyang sabi, fill your mind with God's word. Kanya, kung minsan, kung nariyan na yung inaatake tayo, ang panlaban pala natin is manalangin, magbasa ng Bible, makinig ng mga awiting papuri sa ating Panginoong Hesus. Isuot natin yung helmet ng kaligtasan para hindi masalakay ni Satanas ang ating isipan. Dahil nakadepende sa atin yan Sabi nga, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Ibig sabihin ang kasiyahan, ang kaligayahan mo ay nakabase sa laman ng iniisip mo. Ibig sabihin, kung papapasukin mo, kung i-entertain mo yung masama na pinapasok ni Satanas at hahayaan mong pupunuin niya ito ng marurumi at bulok na kaisipan, sabi talagang mapupulyot nga yung kaisipan mo. Dahil ang gusto ng kaaway malito tayo, mag-alala tayo, mag-panic attack tayo para, di ba? Kung minsan, ang ganda ng araw mo, napakaganda ng umaga mo, napakaganda ng araw, nag-uusap kayo, pero mamaya nasira na yung mood mo, nasira na yung araw mo. Dahil, pinapasok natin yung negative thoughts o yung gustong itanim na bulok o basura ni Satanas sa ating isipan. Kaya dito makikita natin bakit ba kung minsan nasisira yung araw natin, yung mood natin. Dahil actually, tayo rin ang may kagagawan. Dahil nakakalimutan natin, ay meron pala akong baluti o helmet ng kaligtasan. Sabi nga no one can destroy iron but its own rust. Likewise, no one can destroy a person but his own mindset. Anong sumisira sa bakal? Yung bakal, ang sumisira sa kanya, yung sarili niyang kalawang. Ganon din naman anong sumisira sa pagkatao natin? Yung isipan natin. Kung yung iniisip mo, ito yung sisira doon sa buhay mo. Tingnan niyo yung may sakit ng depressions, yung mga nag-overthinkers, yung mga narcissist, may mga mental issues, di ba? Anong resulta nila? Karamihan, nagkakaroon sila ng insomnia. Hindi sila makatulog. Paranoid sila. Nagiging praning sila. Dahil in-entertain nila pinapasok nila yung puro kasinungalingan ni Satanas sa kanilang isipan. Yung iba, bakit nagkakaroon ng suicidal tendencies? Yung iba nagkakaroon ng inherent tiredness. Diba? Yung iba, pagkagising pa lang sa umaga, feeling nila pagod na sila. Bakit? Dahil sa sobrang pag-iisip, dahil sa pag-overthink nila.
Sabi nga, if you want to know where your heart is, look where your mind goes when it wanders. Problema sa atin, kung minsan, ang dami nating iniisip, ang dami nating pinoproblema, simpleng-simple lang pala ang solusyon eh. Ako natutunan ko habang tumatanda ako, ayaw ko ng napakaraming issue, ayaw ko ng napakaraming gulo. Simpleng-simple lang ang lagi kong sinasabi. Huwag mong problemahin yan, ibigay mo kay Jesus. Dahil kung tayo, wala tayong magagawa. Kay Jesus, pag pinagkatiwala mo siya lahat ang gagawa Dahil pag ikaw ay nagtiwala at ginamit mo yung armor of God, kasi sabi ko nga, ang armor of God, ang kapuspusan yan kay Jesus Pag ikaw ay nagtiwala kay Jesus ano sabi? Siya lahat ang mag-aayos. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil ang gustong mangyari ng kalaban, di ba? Malihis tayo saan? Sa pananampalataya. Gusto ng kaaway, ma-divert yung pananampalataya natin sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Ang gusto ng kaaway, lagi tayong lutang, laging lumilipad yung ating diwa, at ang sa ganun, wala tayo sa tamang disposisyon. For short, pag wala ka sa disposisyon, sandaling pasukin ng kaaway ang iyong isipan. Kanya ano payo ni Pablo doon sa 2 Corinthians 10:5? Sabi ni Pablo casting down imaginations and every high things that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Sinasabi ni Pablo, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Ibig sabihin sinasabi ni Pablo, pinuputol ko, tinatanggal ko ang lahat ng sagabal, ang lahat ng balakid. Pinuputol ko ang pagkabahala at pagkatakot na masamang itinanim ng dyablo sa isipan ng tao para sumunod kay Kristo. Ganda nito. Kaya pala kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesus Dahil pag nagtiwala tayo, sabi ni Pablo tatanggalin yung pagkabahala, pagkatakot, tatanggalin yung mga masamang itinanim ng dyablo sa isipan ng bawat sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Sabi sa Philippians 4:8, sabi, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ay mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Bakit? Sabi at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Yun pala yun Kailangan pala ang laman ng isip natin mga bagay na karapat-dapat. Hindi yung marumi, hindi yung basura, hindi yung bulok. Dapat ang laman ng isipan natin ay kapuri-puri. Mga bagay na totoo, hindi dapat kasinungalingan. Bagay na marangal, bagay na matuwid, bagay na malinis, at kaibig-ibig at kagalang-galang. At sabi, pag ito'y nasa isipan mo, at pag ito'y nilagay mo sa isipan mo, sabi, sasayo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kanya pala kung naghahanap ka ng kapayapaan, dapat pala meron tayong malinis na kaisipan. Hindi dapat liko, hindi dapat marumi, hindi dapat baluktot, hindi dapat kagalit-galit. Etong sinasabi. At sabi, pag nagawa mo yun, mayroon kang kapayapaan. Kaya kailangan pala nakasuot sa atin yung helmet of salvation. Kailangan pala lagi nating suot-suot ito para hindi tayo makontrol ng kaaway. Ngayon, ano tinuturo sa atin ni Jesus sa gabing ito?
na bakit kailangan nating isuot yung helmet ng kaligtasan? Ano bottom line? Dahil ito yung nagbibigay ng proteksyon at kapayapaan sa ating isipan. Simpleng-simple. Pangalawa, bakit natin kailangan isuot yung helmet ng kaligtasan? Dahil yung helmet ng kaligtasan ang magtuturo sa atin, mag-iiwas sa atin, lililim sa atin, lulukob sa atin para maiwasan yung masamang kaisipan na sanhi ng pagkasira, pagkaduhagi ng ating buhay. Kailangan huwag nating hahayaan na ma-penetrate yung isipan natin Kailangan din nakasuot tayo nung yung kalasag Dahil kung tayo ay may kalasag, sabi ko nga, yan, nariyan na, lulukuban na tayo ni Jesus. Iingatan na niya tayo. Kung nakasuot yung helmet of salvation, nariyan na, tuturuan niya tayo kung paano maging malinis yung ating kaisipan. Ngayon, bago tayo magtapos, lagi kong tinatanong sa bawat isa sa atin, tanong nga natin ang ating mga sarili. Isasaalang-alang ko ba yung tinatanim ng dyablo sa akin? O susugpuin ko ang masamang bagay o maruruming bagay na pinapasok ng dyablo sa aking kaisipan? Kagaya ng lagi kong sinasabi, tayo ang mamimili. Your choice is your destiny. Good evening po sa lahat. At palagay ko isang series na lang po at makukumpleto po natin yung whole armor of God. Kanya magandang gabi po sa lahat at maraming salamat po. Pinupuri ko po ang bawat isa at nawa patuloy na sumaatin ang ating Panginoong Jesus.